Hello sir, good morning po. Hello, good morning po. Magandang umaga, kabayan. And sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Kasama natin na si Angela Castro. No? Sige, ito muna. Opo, can you give us an update muna, Mano? Di ho ba't nung tayo huli mag-usap, hindi kayo nakakuha ng search warrant and then nag-apply kayo sa iba? Magmula noon kayo ay pinayagan na, nagkaroon na ng legal na basihan para salakayin tong Pogo Hub dyan sa Porac. Ano ang update natin muna? Tama po, nakakuha tayo ng warrant noong June 7. Maghahapon na po yun nung makuha natin yung warrant doon sa Branch 45 ng San Fernando RTC before the Honorable Judge Malig. Then we implemented the warrant ng mga magsisix na yata ng gabi po yun. Then from then, Friday up until yesterday, marami na siguro mga 15 na buildings na po out of 46 ang napasok natin. Nakakuha na po tayo ng mga napakaraming mga digital devices, mga cellphones, mga laptops, yung mga ganan po. Tapos meron na rin po tayong mga nakuhang mga ilang cash, pati mga shabu, mga torture item, mga baton, mga retractable batons, mga UP-UPing baseball bats, may mga Rolex, alahas, may mga ganon. Tapos meron na rin po kaming may nakita kaming tatlong possible active crime scene. Amin na po itong sinara, gawa ng maraming nakitang mga dugo, nagkalat na mga natuyong dugo, tapos mga dugo ang mga gamit doon sa area. Medyo nakakapangilabot po ito. Tapos meron din ho kami kahapon, nung Sabado ng hapon, meron din ho kaming, akala namin nung una, rescue, sapagkat siya ay nagpakilala, isang Chinese national na meron daladalang dalawang mangka, gawa ng ilang araw na daw po siyang hindi nakakakain. Akala namin rescue po ito, pero upon closer examination, interview and so on, at nung pinadala namin yung kanyang picture sa Chinese Embassy, siya pala ay fugitive ng mga malalang krimen doon sa China. So, ang dami po nangyari nitong nakarang 3 araw po. Okay. So sir, dito po sa inyo ng pagpasok, meron bang bagong na-rescue kayo ng mga biktima ng human trafficking o nahuli na operator nitong Pogo? Yung nahuli lang po natin ay yung nabanggit kahapon, ay nabanggit kong tao na nahuli nung Sabado, pero wala na ko kaming makitang mga biktima po doon, sana naman wala na talagang biktima sapagkat almost 10 days na po magmula ng initial search. Ayoko nang isipin kung ano nangyari sa kanila kung may tao pang nakakulong dyan sa loob. Okay, sige. So, kasi nga di hubat nakapalibot naman dito ang mga otoridad, we expect na wala hong nakatakas kung meron man pong maaaring sabihin na mga operators nito na nagtangka pong umalis. Wala ho. Malabo ho yan makatakas sapagkat fully cordoned off po ang perimeter ng Special Action Force. Okay. So, sa ngayon po, sir, ilan po ang total na bilang ng mga nasagip ninyo, rescued, at bilang po naman ng mga posibleng nasa likod nitong pangangasiwa management itong Pogo Hub na ito? Ang total po ng foreign nationals na nakuha natin, halo-halo na po ito, is 160 as of yesterday night. So meron po tayong na-identify na 4 na mga biktima na po dyan. So 2 kidnap victims, 2 tortured victims na kidnap din po. Then yung isa nga po na torturer, nakuha na po natin nung Sabado. So may 155 po tayo dyan na makukonsidera pa po natin initially na persons of interest na pwedeng maging biktima or pwede ring mga perpetrators. Ongoing po ang ating interview, napakarami po nila. Pero lahat po sila kahapon, maliban doon sa ating mga witnesses, ay na-subjected na po sa immigration inquest for checking and possible filing of immigration charges laban sa kanila. Okay, so 160, so far, 4 dito yung kumpirmadong mga biktima. Dito po sa 160 na ito, ilan po ang Chinese? Hindi ko matandaan ngayon, kabayan, pero a great majority of them po talaga mainland Chinese nationals. Okay, sige. So sir, ito pong si Wu Lifeng, meron siyang interpreter. Ano ba ang kanyang ikinekwento kung meron siyang ikinekwento sa inyo?
sa initial po naming interview sa kanya, nagpakilala po siya na na tawag po rito, biktima nga raw, kidnap victim and so on. Mhm. Pero nung amin pong napansin doon sa kanyang mga cellphones and so on, na siya po ay torturer, Mhm. itinigil na po namin ang interview sa kanya sapagkat kinakailangan po muna namin kunan siya ng counsel para mabasahan din po siya ng kanyang malaman niya ang kanyang mga karapatan sa harap ng kanyang counsel kasi tinuturing na po namin siya ngayon, tinatrato na namin siya ngayon na bilang isang suspect. Opo. Anong sabi ng immigration dito kung siya ho ay wanted sa China? Wala bang red notice ito? Paano siya nakapasok sa Pilipinas? Meron na ba kayong informasyon siya kailan nakapasok at paano nakapasok? Sinabit na po namin yung request natin. Siguro within the day makuha tayo ng update magmula sa Bureau of Immigration. Pero ganito po kasi yan. Hindi lahat po ng mga fugitive at saka mga kriminal sa iba't ibang bansa ay nagkakaroon ng red notice sa ating Interpol. So hindi agad-agad po yan mag-hit sa ating Bureau of Immigration pagpasok. No? Ang red notice kasi ay kinakailangan ipinapadala bilang request ng isang National Coordinating Bureau ng local Interpol. So dapat ipadala po nung China sa Interpol headquarters ang request for red notice at saka naman ipapadala ng Interpol headquarters sa iba't ibang National Coordinating Bureaus. So wala pong ganoong ipinadala ng China, kaya wala po siyang red notice, kaya hindi po siya talaga na-plug down sa ating immigration. Meron pong report dito po sa mga workers na nakuha, no, nakita diyan sa Pogo Hub na iyan, pati mga Pilipino na mga manggagawa daw diyan, meron bang galing ng Bamban sa Pogo Hub nitong si Mayor Go? Ngayon ho, kinakausap namin isa-isa. Kami po ay ito mismo si Mr. Wuli Feng ay aming hinihinalang nang galing po siya sa iba't ibang klaseng poguhan. So kami ay malakas ang aming kutob na siya ay isa rin pong enforcer na nanggaling po doon sa Bamban at maging doon sa mga illegal na mga pogo diyan sa Fontana na binabantayan pa po natin, kabayan. Oo. Kailan kaya dito natin makukumpirma yung report nga kaya, no, na nung sinarhan itong Pogo sa Bamban, ang iba dito nagsitakasan at lumipat lamang, kinanlong dito sa Pogo Hub sa Porac. Magkasosyo ba ito? Meron bang connection yung may-ari operator nito doon sa Pogo Hub ng Baofu? Sa mga initial na investigasyon, meron po kaming nakikitang link sa pagitan nitong dalawang nagsarang pogo. Mano, itong nangyari kasi, yung mga nakatakas po sila, hindi after the raid, nakatakas po sila before the raid. Gaya nga po nung ibang nasabi namin ni Yusek Gilbert, iba namin mga panayam, at least an hour before or even 30 minutes before ng actual raid namin sa Bamban, nakita namin doon sa mga CCTV na mga na-retrieve namin, nakita nila yung pagpasok namin, no? So, yun, may posibilidad din po na nag-leak somewhere yung aming operasyon na yun sa Bamban, or siguro nabahala lang yung mga lookouts nila kasi nung raid po natin sa Bamban, marami yung operatiba yun nanggaling sa PNP Regional Mobile Force Battalion ng Region 1 at saka Cordillera. Siguro nung nagbabiyahe yung mga truck na mga SAF ng mga RMFP mula sa norte, pababa ng Tarlac, siguro na alarma yung kanilang mga lookout, kaya nakatakat yun. So, it's highly probable, kabayan, na itong si Wuli Feng ay galing din po doon kasi yung link between Zone 1 at saka Lucky South 99 ay medyo lumilinaw na po dito sa aming pagbabasa at pag-extract nitong mga documents at mga ebidensya na kukuha natin dito sa dalawang grupo ito. Okay, ito bang Lucky South 99 na ito, sa laki ng kanyang operasyon, talagang hindi siya kailanman binigyan ng PAGCOR ng license? Yan ang aming nakita doon sa kanilang initial na listahan noong nakaraang taon. September 2023 ay mayroong nakalagay doong Lucky South 99. Outsourcing po yatang nakalagay doon. So it's highly probable that this Lucky South 99 and na nandiyan sa listahan ng PAGCOR
at itong Lucky South 99 na aming na-operate ay one and the same. Pwedeng sabihin na during a certain period, meron silang lisensya, pero kaklarify namin na nitong May 22, 2024, wala na ho silang lisensya. Yan po ay napatunayan ng negative certification na nakuha namin magmula dyan sa PAGCOR. Until and unless may lalantad dyan na eventually owner. Sa ngayon ba, wala pang klaro kung sino ba talaga ang operator nito? Yung local operator, alam na ho natin. No? Sino? Inihanda na, hindi po natin mapangalanan ngayon. At this point, gawa ng ongoing pa po yung investigation. Pero na-identify na po natin siya doon sa mga dokumentong sinabit nila sa PAGCOR at na-identify na rin siya ng ating mga agents na siya nga po. Pero more than our agents, yung mga dokumentong sinabit nila doon sa PAGCOR, nakapangalan po. Batang-bata po itong operator po na ito ng Lucky South 99. Pero feeling po namin, ito po ay front lamang ng mas malaking mga criminal na mga organization sa likod nitong Lucky South 99. Pilipino po yan o Chinese? Filipino-Chinese po ito. Filipino-Chinese. And sabi ho ninyo, dokumentong nakalap na sinumite sa PAGCOR, meaning meron silang pending application? Hindi na po pending. Cancelled application na po. Denied application. Sige. Meron ba kayong informasyon? Kailan na-deny yun? O ngayon na lang yung May dinay? 22. Itong May 22, 2024 po, kabayan. Ngayon lang na-deny, ha? Oo, na PAGCOR. Ganito, meron ba itong business permit sa LGU? Kasi doon sa Bamban, meron silang business permit. Chinecheck pa po namin, hindi pa po kasi nakikipag-ugnayan ang LGU po ng PORAC. Tapos maging yung mga ilang kasama natin sa media, sinusubukan silang kausapin, pati yung kanilang BPLO. Di umano, ayon sa mga reports sa media, mag-iisang linggo nang hindi nagpapakita ang alkalde ng PORAC, maging yung chief ng Business Processing and Licensing Office ng PORAC. So, wala pa po tayong confirmation kung may permit po ito o wala. Oo. Sir, gaano kaya kahirap itong makumpirma? Kasi 'di ba naman kayo, agency na task force, no? I'm sure may DILG kayo nakasama ngayon. Sa ngayon po, wala kaming kasamang DILG. Ang aming operating units ay nakafocus po ngayon dito sa pagpapatuloy ng search ng 46 na mga buildings, no? Pero as of yesterday po, napag-usapan na namin ng mga kasamahan ko na kami ay gagawa ng formal na request sa LGU ng PORAC para maipakita sa amin kung meron o wala mga kaukulang business permits itong Lucky South 99 po ito. Itong inyong kasama dyan ng mga pulis, meron bang local? Kasi na-relieve na yung chief of police ng PORAC, ano? Kami tumatawag nga kay Mayor Jaime Jingcapil ng PORAC Pampanga, no? Sa ngayon, nakailang tawag na rin kami. Anong una ay sumagot pero hindi nga daw makapaglalabas pa ng statement. So sa ngayon ba, sino ang inyong katuwang dyan na PMP? Kasi kinakailangan nyo ng maraming puwersa. Saan ang gagaling ang inyong hanay ng mga pulis? Ang ating pong mga kasama ngayon ay yung CIDG Anti-Organized Crime Unit. Sila po ang lead operating unit po dito. Sila po ang itinalaga ni Chief PNP at saka ni CIDG Chief Leo Francisco na lead operating unit po dito. Kasama rin po namin for the digital forensic examination naman yung mga grupo ng anti-cybercrime group. Ang pinakamalaki talaga yung anti-organized crime unit ng CIDG. Para naman mapangalagaan ang integridad ng aming operation, may kasama rin po tayo galing sa IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group. May kasama rin po tayong Special Action Force. At syempre, hindi pwedeng mawala yung mga disinterested party witnesses, yung Barangay LGU. Kung ako nagkakamali, meron din yata ang local MSW, Municipal Social Worker Development Officers na nakasama. Kung ako nagkakamali, yun yung mga kasama. Pero wala ho tayong kasama ngayon, kung ako nagkakamali, na local police. Noong unang gabi, kasama pa po natin yung na-relieve na chief of police ng PORAC at saka yung kanyang mga elemento doon sa pag-rescue. Oo. Provincial PMPs. Si Governor Pineda ba meron ng reaksyon dyan? Meron na kayong ugnayan sa kanya? At this point, sa level po namin, wala pa po kaming ugnayan sa
anumang mga elemento ng probinsya at saka ng munisipyo, in as much as nakapokus nga kami ngayon muna doon sa search and rescue. Sana po manatiling search and rescue po ito at wala po tayo maging search and retrieval na mangyari. Okay. Sa ngayon po, sino ang registered owner ng property hango sa inyong pagsasaliksik? Under litigation po kasi ito, merong nagpakilalang may-ari nito na ang pangalan ay Roberto Cruz. Wala hong relasyon doon sa aming executive director na si Undersecretary Gilbert Cruz. Meron din pong nagpapakilala na di umano sila ang may hawak nito, isang local Filipino-Chinese group na mga negosyante. In the court record, sila ang mga litigants nitong property po na ito. Di umano, sabi ni Mr. Roberto Cruz, meron ng ejectment order doon sa isang grupo, pero in the meantime, kami po muna ay neutral doon sa usaping ito. Kukunin po namin yung official court records para alam po namin kung sino talaga ang may lehitimong pagmamayari dito sa property na ito. Is that Roberto o Ruperto? Roberto. Roberto. Opo, Ruperto, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Oo, si Mang Perto. Oo, Ruperto. Ano kasi yan kung siguro nabalitaan nyo na may away pamilya, no? Opo. Yung tatay doon sa mga anak. Kaya meron dito silang kasukasuhan ngayon diyan sa ownership ng property na iyan. Yung bang si Ruperto nagpakita na diyan habang nagkakaroon kayo ng raid? Meron bang anak itong may-ari na nagpunta na diyan o totally hindi sila nagpapakita? Wala pa po. In fairness naman po doon sa mga litigants ng problemang yan, ng usapin sa lupang yan, hindi ho kami nakipag-communicate pa sa kanila. Gawa na wala pa naman po tayong pinapile na mga asunto. Tayo ay nasa investigation phase pa po. Then once we conclude the search, at alam na namin yung mga ebidensyang hawak namin, once we have officially concluded the search, makapag-return na po kami ng search warrant kay Judge Malig, saka pa lang namin madidetermine kung sino yung mga ipapatawag namin, kakausapin, para sa possible filing of whatever cases will be filed. So, sa ngayon, as in, nag-raid kayo dyan, wala pang property owner na lumalantad, wala pang nagsasabi na sa amin nangungupahan lamang ito, wala pang ganon? Wala pa ho. Kaya nga po, noong initial na warrant natin, hindi tayo makapag-implement, walang taong may pakita, walang taong tatanggap ng warrant. Pero nung nakakuha na kami ng panibagong warrant ng Friday at wala pa rin nagpapakita, yung barangay na po, sa barangay na kami nagpa-receive noong order ng search warrant. Okay. May tanong lang si Angel. Go ahead, Angel. Sir Winston, tanong ko lang po, dito po sa 15 gusali na napasok nyo po, bukod po dun sa torture chambers na nakita ninyo, meron din po ba tayo mga nakitang mga secret tunnels or secret exits katulad nung sa Bamban Tarlac? Merong mga sinasabi na meron daw secret tunnels diyan, pero upon closer examination parang ano lang po ito, tawag rito, lagayan, daluyan ng tubig and so on and so forth. Parang hindi pa po kami tapos sa parting yan ng investigasyon. Medyo malawak pa po kasi 46 buildings, 31 pa po itong iikutin natin. Oo. Meron po ba tayong target na date, na timeline po natin na ma-raid po lahat po ng mga gusali dyan sa loob ng compound? Magmula nung Friday, dapat hindi ho kami lalagpas ng 10 araw kasi after 10 days, we have to return the warrant to the sala of the Honorable Judge Malig. Kaya kung hindi ho namin natapos within that 10 days, baka humingi kami ng extension. Pero we are doing our humanly possible best para po matapos ito within the given 10 days na required ng korte. Dun sa mga na-recover po natin ng mga computers, mga cellphones, nabuksan na po ba ito? Nalaman na po ba natin yung mga nasa loob na maaring makatulong po sa investigasyon? Hindi pa po, sapagkat kinakailangan pa po natin mag-apply ng tinatawag na warrant to examine computer data before a competent commercial court. Nang sa gayon ay saka lang namin mabubuksan kung anong laman po ng mga ito. Opo. Meron di ba may mga Pilipino na na-rescue kayo diyan sa ano na yan, doon sa Lucky South na yan? Meron, di ba? 36 po sila lahat. Okay. 36. Ano ang kanilang kwento? Paano sila napadpad diyan at anong kanilang papel?
Hello? Hello, sir. Hello, sir. Opo. Sige, ano ang kanilang kwento? Paano sila napadpad dito sa operasyon ng Lucky South 99 na yan? At anong kanilang papel, kung meron man? Yung mga nakausap po natin, karamihan po doon ay mga housekeeping, mga security officers and the like. Pero noong pangatlong araw po yata yun, merong naglabasan na 7 na nakatakas doon sa loob. Yun yung mga possible witnesses po natin sapagkat sila yung nagpakilala na sila daw po ay mga quote-unquote spammers. Spam, not scam. Spammers. So sila yung mga spammers na yun. Pero spamming is an essential element of the crime ng scamming na ito. So marami tayong pwedeng may kaso. May mga nahanap pa tayong mga devices kahapon na possible violation ng illegal access of digital devices, mga cloning devices, mga pang-clone ng mga credit cards, pang-clone ng kung ano-ano. So, ang dami hong kaso kakaharapin ang may-ari netong Lucky South 99 po na ito. Yung mga Filipino na quote-unquote na rescue dyan, may dala ba silang gadget nila na ginagamit sa kanilang scam? Pang-scam? Wala ho. Lahat po ng mga company phones po kasi, company materials, nandoon pa po, iniwan lang doon sa lugar. At yun po yung mga nakikita natin ngayon dito sa pag-search po natin. Meron kang binabanggit na pogo din dito sa Fontana, sa Clark area. Ano yon? Hanggang ngayon ba? Operating pa yon? Sarado na ba yon? At anong kaugnayan nun dito sa Lucky South? Hindi ho siya. Sa aming initial na investigasyon, parang hindi po sila mga registered na mga pogo. Sila lang po ay mga illegal na mga online gamblers. At sa huling tingin namin, wala na po sila dyan sa Fontana. Ano pong kaugnayan nila? Yung kanila pong mga enforcer, torturers, ay pare-pareho lang ho. They share human resource. Unfortunately, yung human resource na pinaghahati-hatian nila ay yung mga mambubugbog, yung mga taga-panakot at lahat. Yung isang nakatakas na namatay, yung ba'y nakapanayam ninyo? Nakatakas na namatay, hindi ho namin nahanap yun, sir, yung namatay. Siya po yung basis natin ng pag-a-apply ng warrant, no? Yung kanyang torture videos ay isa po sa basis natin ng pag-a-apply ng search warrant. Unfortunately, May 29, naka-receive kami ng information na noong May 28, siya po ay namayapa na. At saka naka-receive din kami ng information na hindi namin mahanap yung katawan niya sapagkat siya daw po ay cremate. No? Kaya darating din po ang punto na kinakailangan naming mag-request ng sniffing dogs, toko, baka sakali naman kasi talamak po eh. In fact, sabi nga ho nung gabi na nakausap namin yung na-relieve na chief of police, sabi niya sa Porac alone may nakita silang siyam na di umano'y mga foreign-looking dead bodies. Saan yun? Within the vicinity, within the jurisdiction of Porac, Pampanga. Kailan yun? Kailan yun daw nila na-recover yun? Kaya nga po, nung naipagbigay alam sa amin po yun, nagtanong. Opo, nagtanong kayo? Go ahead, sir. Hello, Sir Winston? Opo, tayo lang yung napuputol. Kano nyo yung Porac Chief of Police nagsabi na may mga foreign-looking na mga bangkay na nakita, anong ginawa nila doon? Hello, sir. So, anong kwento ng Chief of Police? Kung nakita nila yung mga bangkay na yun, hindi ba sila nag-report sa CIDG o sa higher up? Kaya yun po, pinagbigay alam din po namin kay Chief PNP yun, kay Chief PNP Marbil, at gawa ng, alam nyo ho, nung last year, from January to November 2023, dyan sa Region 3, kung di ako nagkakamali, meron kaming dokumento nakuha magmula sa PNP Central Luzon na 66 po yata yun, o 63. I could not recall from the top of my head na mga dead bodies ang natagpuan dyan sa Central Luzon during the 11-month period. No? So, kaya pinakonfirm po agad ni Chief PNP yun, Chief PNP Marbil, talaga hong masigasig ang bago nating Chief PNP. Very proactive. So, kanyang pinatingnan kung yung po aksyon na, no? So, hindi na po namin alam kung ano yung mga aksyon
gawa noong PNP Region 3, mga kasalukuyan at saka mga dati mga regional directors. Opo. Totoo ho ba din na itong mga dayuhan dyan, particularly Chinese, ang landing nila, ang entry point nila talagang Clark Airport? Yes. In fact, if you could check the Senate records na ipresenta noon ni Senator Gatchalian sa mga hearing natin sa Senado, yung laging airport of choice ng pamilya Guo ay yung Clark International Airport. Kaya very crucial po talaga na kinakailangan masigasig ang ating mga interdiction dyan sa mga international airports, dito man sa NAIA or dyan man sa Clark o kahit saan pa man. Opo. Nasaan ngayon si Wu Lifeng? Siya po ay under our custody in preparation. Siya po ay na-inquest na kahapon ng immigration, no? So, ngayong araw at hanggang bukas ay magmi-meeting po ang ating mga miyembro ng ating grupo, task force, kasama ang Department of Justice para ma-determine kung sino-sino na pong makasuhan. Basically, regular filing na po tayo. Okay, sige. So sir, today po tuloy ang inyong operasyon doon pa sa remaining na 46 buildings? Yes, sir. 31, I'm sorry, 31? Nagsimula na ho kanina, mga alas 7 yung search for today. Okay, sige. So muli ho kaming tatawag, Sir Winston, para po makakuha ng pinakabagong informasyon ang ating mga kababayan na nagmamasid po at interesado nga sa isyong ito. Maraming salamat po at magandang umaga, kabayan. Apo, damong salamat. Thank you. Si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.